Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nanonood ng videong ito. Muli po tayong nagbabalik upang talakayin ang mga gulay na madaling anihin. At sa episode po natin ngayon, ang atin pong tatalakayin ay tungkol sa pechay. Madalas itanim sa ating mga bakuran ang pechay dahil madali lang itong itanim at mabilis anihin. Masustansya ang pechay lalo na ang tangkay nito. Sagana ito sa vitamina A, C at K. At huwag na nating patagalin mga katanim. Atin na ngayong tatalakayin ang mga bagay na dapat tandaan sa pagtatanim ng pechay. Una sa ating listahan ay ang lugar na pagtataniman. Magandang itanim ang pechay sa lupang buhaghag na maraming organikong pataba. Mahalaga na hindi tinitigilan ng tubig ang lupa, ngunit hindi rin mabilis matuyuan. Itanim sa lugar na naaarawan at may temperaturang 18 to 22 degrees Celsius. Maaari rin itong itanim anumang buwan ng taon. Pangalawa ay ang pagpili ng binhi. Pumili ng binhi na angkop sa lugar na pagtataniman. Maaaring gamitin ang mga binhi na may resistensya sa mga sakit. Pangatlo ay ang paghahanda ng lupang taniman. Bungkalin ang lupang pagtataniman. Maglagay ng 1 kilo na pinatuyong dumi ng manok o chicken manure at 300 gramo ng carbonized rice hull kada metro kwadrado. Pang-apat ay ang pagpupunla. Magpunla ng mga buto sa kamang punlaan. Mas mainam kung may seedling tray para mas madaling maglipat ng punla. Bahagyang takpan ng lupa ang mga buto. Tiyakin na natatakpan ng lupa ang mga buto upang hindi ito kainin ng mga insekto. Diligan araw-araw ang punlaan. Mas maganda kung gagamit ng sprinkler. Panglima ay ang paglilipat tanim. Gawin ang paglilipat tanim makalipas ang 15 days simula pagkapunla. Basain ng lubusan ang pinagpunlaan 1 araw bago maglipat tanim upang madali itong tanggalin sa pagkakapunla. Ilipat tanim ang mga punla sa kamang taniman na may distansyang 6 to 12 pulgada depende sa variety. Diligan ang tanim pagkatapos nito. Ang pang-anim ay ang pangangalaga. Mag-apply ng fermented plant juice or FPJ ng 1 hanggang 3 beses sa isang linggo upang lumusog ang mga halaman at tumaas ang resistensya sa mga sakit at peste. Diligan ang taniman 2 hanggang 3 beses sa isang linggo o kung kinakailangan. Ugaliin din na tanggalin ang mga damo upang maiwasan ang kompetensya sa sustansya at araw. Pang-7 ay ang pamamahala ng sakit at peste. Ilan sa mga pangunahing sakit ng pechay ay ang damping off, downy mildew at club root. Ang pangunahing mga kulisap naman ay diamond back, cutworm at aphids. Bunutin ang mga may sakit na halaman at sunugin upang hindi na kumalat ito. Bawasan din ang pagdidilig kapag nagsimula ng malanta ang mga pechay sanhi ng sakit. Maaaring gumamit ng mga blue label na pesticides upang masugpo naman ang mga pisting kulisap. Huwag lang mag-spray ng pesticides 1 o 2 araw bago umani. At ang panghuli ay ang pag-aani. Maaari nang anihin ang tanim na pechay mula 30 hanggang 40 days simula ng araw ng paglipat tanim. Gawin ito sa hapon upang maiwasan ang pagkalanta. Bunutin o putulin ang pechay at hugasan. Ilagay sa plastic bag at butasan upang magkaroon ng hangin. Palibutan ng lumang dyaryo ang inaning pechay bago ilagay sa plastic bag upang lalong tumagal ang pagiging sariwa nito. So hanggang dito na lang ang videong ito. Sana po ay may natutunan at abangan nyo po ang mga susunod pa nating video na tatalakayin pa natin ang iba pang mga halaman na madaling anihin. Ingat po.